Natin yung Panginoon sa oras na ito. Purihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. Shall we say, praise the Lord? Praise God. Purihin ang Diyos. Ating kamayan ang bawat isa at binabati ko ang bawat isa sa oras na ito sa biyaya at sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Purihin ang Diyos. At hope ang bawat isa ay masaya sa biyaya ng Panginoon at sa kabila ng mga bagay na ating naranasan, pero ang Diyos ay mabuti sa atin. Mahako po muna ang bawat isa sa oras na ito. Purihin ang Diyos. So, mamaya po ako babasa ng ating tekstong gagamitin at may mahaba yung teksto nating babasahin, pero bago ko pumunta roon, ay nais kong batiin muna at i-welcome ang ating kapatid, anak ng ating kapatid Brother David, at ito'y si Sister Hazel Paler. Pwede bang tumayo si Sister Hazel? Praise God. Purihin ang Panginoon. God bless you. Salamat, Sister. At siya po ay anak ni Brother David na kamakailan ay nabautismuhan at patuloy na nagpapasimula sa paglilingkod sa Panginoon. So atin siyang patuloy na sama sa panalangin. May mga bagay na minsang katanungan sa pagpapasimula sa paglilingkod sa Panginoon, ay naniniwala ko na ang ating tiwala ay hindi sa tao, hindi sa kakayanan ng sino man, hindi rin sa ating kakayanan, kundi sa gawa ng Panginoon. At yan ang dahilan, mga kapatid, ang ating Panginoon ay binigay niya sa bawat isa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahilan, kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala tayong magagawa. Kung wala ang Espiritu ng Panginoon, ay hindi natin kayang gawin at isagawa ang kalooban ng Panginoon. At dito makikita natin yung pagkakaiba ng kautusan sa biyaya. Dahilan ng kautusan ay utusan ka lamang niya na gawin ng isang bagay, pero sabi ng Book of Romans, ito'y mahina pag pinag-usapan pagdating sa laman, wala itong kayang gawin. Pero ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang Espiritu at ang kanyang biyaya ay gagawa sa buhay ng isang tao upang siya ay tulungan. Magkaroon siya ng katulong upang isagawa ang kalooban ng Diyos. So in the same way, sa mga tinawag ng Panginoon sa pangangalan ng salita ng Diyos, itong lahat ay ito ay hindi lamang talento, hindi ito ay kakayanan, hindi ito talino, kundi ito ay Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng inspirasyon at yung apahid ng Espiritu ng Panginoon, yung kaloob ay naroon upang ang lahat ng ito ay gumawa para maisakatuparan ang nasa kaisipan ng Diyos. Praise God. So, tayo po ay nasa month na ng November, ngayon ay November 2, at isang buwan na lamang ay tayo po ay mahigit at nalalapit na ang ating 2 days fellowship sa darating na December 24 and 25. So ating ihanda ang ating mga sarili at patuloy na dalhin sa prayer ang nalalapit na fellowship na yan. So kalakip din naman ay ang ating mga paghahanda at thank God, hindi ganun kalakihan ang ating magiging expenses para sa 2 days fellowship na ito. Pero gayon pa man, let's be prepared dahil ng bawat isa sa atin ay kinakailangan natin ng 100 pesos for 2 days. Yung corkates natin ay magbabayad tayo ng 50 pesos per day. Yun yung ating pinaka-corkates fee. Then yung ating contribution na per church ay 14,000. So, maaari sigurong magkaroon tayo ng pangungulekta para sa ating iaambag
Pero kagaya na aking nai-announce sa inyo at nabanggit ko na rin na yung down payment ay nakapag-down na po tayo. Hinati ang 20% na down payment ay hinati po ito sa mga churches. So bawat isang iglesia ay nagbigay na ng 7,000. So meron na pa tayong, yung 7,000 na yun ay ikakaltas yun doon sa ating pagbabayaran. So kung meron tayong 7,000 na ibigay na, so probably meron na lamang 7,000 tayong remaining. Pero gayon pa man, para magkaroon pa rin tayo ng extra o fund, ay bigay pa rin natin yung ating mga ambag para sa today's fellowship na yan. So, at nais ko na rin ipaabot sa inyo sa darating na Saturday, ay ilan po sa atin ay pupunta doon sa gawain kila Barclaro sa bundok, sa bahagi ng bayan-bayanan para sa whole day fellowship sa Sabado. Pero yun ay 2 days fellowship, pero sabi ko, ang kinumit ko lang ay yung araw ng Sabado para dahilan meron tayong Sunday service. So sama rin natin sa prayer yan ang ilang mga bagay na ating mga pagpaplano. So maring ilan ay nakakakilala kay Barclaro, pero ilan ay hindi. Pero ako'y napaunlak para sa one-day fellowship na yun. So wala naman silang nabanggit na para kung magiging speaker, pero tayo rin naman ay naparoon para lamang makibahagi sa kanilang Thanksgiving. Now sa oras na ito ay nais kong pumunta tayo sa mga salita ng ating Panginoon. Handa na ba tayo mga kapatid? At napakahalaga ang ating pagiging handa at napakahalaga sa panahon ng ating pagkain ay mahalaga na tayo interesado o tayo nagugutom dahilan ma-appreciate natin. Alam niyo, sabi pa nga ng kasabihan, yung wala raw sunog na tutong sa isang taong nagugutom. At ibig sabihin, kapag ikaw ay sabik sa mga salita ng Panginoon, whether ito ay binabasa mo lamang on your own, o ito'y nangangaral, pinapangaral, ito'y binabasa, o sinasaysay ng sino man, at kapag ikaw ay merong interes sa mga salita ng Diyos, ay gayon na lamang ang iyong pagbibigay ng pansin sa bagay na ito. So let's give our undivided attention para sa mga salita ng Panginoon sa araw na ito. So nais kong puntahan ang ilan sa mga talata. Ilan sa talata na aking babasahin ay na-mention, nagamit na rin natin noong nakaraan, pero gusto kong gamitin pa rin ang mga talatang yan para i-drive ang isang kaisipan, ang isang punto na napakahalaga para sa araw na ito. By the way, ang ating paksang pag-uusapan, ibigay ko nilang na rin ang ating title na gagamitin. It is the conditions for inheriting our heavenly inheritance. The conditions for inheriting our heavenly inheritance. Unay ang verse dito sa 1 Corinthians chapter 6. And as kong basahin, at mapapansin nyo yung mga verse na aking babasahin as our text is related dito sa isa't isa, at meron kayong mapapansin na common na salitang ginagamit dito sa mga verses na ito. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 6, starting verse sa verse 9 up to verse 11, sabi rito, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor homosexuals, nor thieves, nor the covetous, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God.
sa isa pang aklat, Book of Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, sabi dito sa verse 20 or verse 19. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarn you, as I have forewarned you, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 5, sabi rito, for this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ, and God. Now, ang Diyos ang magpala sa mga salitang binasa natin sa oras na ito at pagdagdag ng pagpapala. Now, kagaya na aking nabanggit, mga kapatid, ay ang ating pag-uusapan is the conditions for inheriting our heavenly inheritance. Now, ang common na bagay na mapapansin ninyo sa teksto na ating ginamit ay laging pinapakita roon na sila na gumagawa ng bagay na ito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So yun yung mga bagay na binanggit dito. So kung for the sake sa paglilinaw ay gusto kong basahin natin ito sa Tagalog, yung mga verse na ating binasa for clarity sa bawat isa sa atin. Pwedeng usog ng konti yung electric fan. Sabi rito sa verse na yan, sa Tagalog, sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit man ang mga mapakiapid, ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalunya, ang mga nangbababae, ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki. Next verse. Ni ang mga magnanakaw, masasakim, manglalasing, mga mapagtungayaw, manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Next verse, yung Galatians chapter 5 verse 19. Sabi ron, sabi niya, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito. Pinakita ni Paul dahilan sa chapter 5 ng Book of Galatians ay kanyang pinakita ang dalawang bunga. Ito ay bunga o gawa ng laman at ang bunga ng Espiritu. At sabi niya, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, next verse, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagtatanim, mga pagtataniman, pagtatalo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipinaalala sa inyo tulad na aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ephesians chapter 5. Ang verse 5 ay nagsabi ng ganito, sabi niya, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid, mahalay, masakim, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos.
So pinakita ang lahat ng mga bagay na ito. So meaning to say ay itong lahat ay gawa ng laman o kasalanan na ginagawa ng isang tao. So pinakita rito na ang sino man na gumagawa ng ganitong bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi sila maaring mag-inherit ng kaharian ng Diyos. Now, merong ilang mga bagay na bibigyan tayo ng punto sa umagang ito, mga salita na napakahalaga na ating dapat maintindihan. Yung salitang una, yung salitang heir o yung tagapagmana, yung inheritance o yung mana, at ang pangatlo ay yung tinatawag na to inherit o yung para manahin. So ibang mga bagay na ito, iba't ibang bagay ito. Ang heir ay yung tinatawag na siya yung tagapagmana, ito yung tao na magmamana. Yung inheritance ay ito yung kanyang mamanahin. Samantalang yung inherit ay yung kanyang pagtanggap na nung manang ito. So I hope na nagiging malinaw sa atin. So yung tatlong yan ay ating gagawing malinaw. So dahilan sa ang mga nabanggit na ito ay pinakita ng banal na kasulatan na lahat ng mga bagay na ginagawa ng tao ay hindi ito kailanman magmamana ng kaharian ng Diyos. So, kaya pagdating ng chapter ng verse 11 ng chapter 6 ng 1 Corinthians kung ating babalikan, matapos niyang ipakita ang lahat ng mga bagay na mula sa verse 9 at verse 10, na sabi niya na ang mga ito ay hindi kailanman magmamana ng kaharian ng Diyos. At sabi niya sa sumunod na verse, sa verse 11, at sabi niya, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo. So the purpose, ang purpose ng Panginoon, lahat ng tao ay pwedeng masumpungan sa ganitong kalalagayan. At kahit man tayo sa unang panahon ng ating buhay nang tayo hindi nakakilala kay Kristo, ay sa lahat ng mga bagay na binanggit ay hindi maaaring ligtas tayo dun sa bagay na yun. Diba? Ibig sabihin, lahat ng bagay, maring isa o ilan man, ay makikita natin ang ating sarili sa ganung kalalagayan. Ngunit, ang sabi rito, ngunit kayo, ganyan tayo noon, ngunit tayo'y nangahugasan na. So, ang purpose ng ating Panginoon ay upang ang bawat isa na masumpungan sa ganitong kalalagayan. Sabi niya, ngunit nangahugasan kayo, ngunit binanala kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So that's the reason bakit ang mga mananampalataya kay Kristo ay dumadaan sila sa paghuhugas, dumadaan sila sa bautismo sa tubig, dumadaan sila sa upang ipatawad ang kanilang kasalanan dahilan merong inilalaan ang Panginoon sa kanila. Dahilan ang buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, ay hindi lamang para tayo magtamo ng kaligtasan. Ulitin ko, ang buhay mananampalataya, ang buhay Kristiyano, ang buhay ng anak ng Diyos, ay hindi lamang sila tinawag para sila maligtas, kundi ang susunod na bagay na dapat nilang maranasan ay sila ay tumanggap ng mana. Ang sila ay tumanggap ng mana. Sila ay magmana. So, gayon tayo, wika ni Paul, sabi niya, gayon tayo, lahat tayo ay, sabi niya, tayo ay, may ang ilan, kaya nga sabi niya, gayon tayo, o ang ilan ay nasa ganong kalalagayan. Mga
mapikapit at ilang pang mga bagay na kanyang pinakita. Ngunit sabi niya, ngayon ay hinugasan na kayo. Ngayon ay binanal na kayo. So sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at sa dugo ng ating Panginoon na ating sinampalatayanan, tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay nilinis at tayo ay, sabi yan, pinabanal. At tayo ay pinabanal. At upang ang purpose ng Diyos na ito ay ihanda tayo para sa mana. Dahilan, ilanman ang sino man na nasa ganitong kalalagayan na hindi sila magmamana ng kaharian ng Diyos. Walang misa na pwedeng magpaalis sa kanila ng ganitong bagay. Walang espesyal na padasal na pwedeng mag-alis sa kanila, maglinis sa kanila sa ganitong kalalagayan. Tanging kayang maglinis sa kanila ay ang pananampalataya kay Kristo sa dugo ng ating Panginoon, ang bautismo sa tubig at ang Espiritu ng Diyos na kanyang tatanggapin. Alam nyo, sa ating panahon ngayon, kaninang umaga ay meron akong pinapakinggan ng isang pangaral. Nangangaral ang isang mangaral. At ito ay naging trend na sa ating panahon ngayon. Na sabi niya, matapos na siya'y mangaral and then nagkaroon ng tinatawag na simple prayer. Simple prayer yung tinatawag na acceptance or sinner's prayer. Ang tinatawag nila sinner's prayer, yung pagtanggap sa Panginoon. At pagkatapos ng pagtanggap, alam niyo, ang sabi ng mangaral, sabi niya, ikaw ay ipinanganak na, happy birthday. Is that so? Ganun lamang ba kadali ang tinatawag na kapanganakan? By simple acceptance, by simple prayer, na iyong itataas ang iyong kamay at iyong iuusal ang ganitong panalangin and after that ay ikaw ay isa ng anak ng Diyos. Is that so? Well, mga kapatid, and that's the reason may mga pagkakataon na hindi rin ako convinced na ang tao ay himukay lamang na tanggapin lamang itaas lamang ang kanilang kamay at tanggapin ang Panginoon. Dahilan hindi lamang yan ang dapat na maranasan ng isang tao na makakaranas ng kaligtasan ng Panginoon. Dapat nilang tanggapin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya at sila'y mabautismuhan sa tubig at tanggapin nila ang Espiritu Santo. Yan ang isang bagay na na dapat na maranasan. Dahilan kung ang tao ay pagkatapos niyang matanggap o kanyang iusal ang sinner's prayer at malalagay sa kanyang mindset na siya'y pinanganak na, well, that's deception. That's misleading, di ba? Pag may mislead ito, hindi ang sabi ng ating Panginoon, kailangan ipangaral ng Ebanghelyo at kapag siya'y sumampalataya, ibig sabihin, naintindihan niya yung bagay na kanyang napakinggan. So, pagkatapos niyang mapakinggan, ang sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 1:13, sabi roon, nasa kanya, 1:13, nasa kanya, pagkatapos nating mapakinggan, nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya. Mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo ay tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. Minsan sa ganitong mga pangungusap ay pinapakita nila na kapag ikaw ay nagsalita o nanalangin ng tinatawag na sinner's prayer, after that you will receive the Holy Spirit. Well, hindi po lahat kinakailangan i-detalye ang lahat ng bagay na nakagaya ng laging Acts chapter 2 verse 38, you must repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Well, yung
yung bagay na yun ay ito na yung aral ng mga apostol o aral ni Kristo na ibinigay sa mga apostol. At hindi na ito gagawing redundant sa lahat ng pangungusap nila na kinakailangang sabihin ang ganitong mga bagay. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Dahil lang magiging redundant na bawat sulat niya ay kinakailangan mong mabautismuhan, kinakailangan mong mapatawad ang iyong kasalanan bago mo tanggapin ang Espiritu Santo. Well, magiging redundant na ito'y pangungusap niya sa mga taong mananampalataya. Diba? Kaya dito, ang ilan ay pwedeng makipag-argumento. Wala namang nabanggit dyan na kailangan mong bautismuhan. Ay ang sabi rito, matapos mo sumampalataya, narinig mo ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan at ikaw ay sumampalataya, ikaw ay tinataka ng Espiritu Santo. Well, dapat nating maintindihan ang mismong aral ng Panginoon. Dahil ang pinaka-aral ng ating Panginoon, ang sabi ng Panginoon, paano ang tao tatawag sa Panginoon? Dahil ang tao na tatawag sa Panginoon, sino man tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Ngunit paano siya tatawag na hindi niya nakikilala? At paano niya makikilala kung walang mga ngaral? At paano at sabi niya, paano siya makakarinig kung walang mga ngaral? So pinapakita ang ganitong bagay. So, ngunit dito sa bahaging ito na binibigyan natin ng pansin, ay pinapakita na ang ating destinasyon, ang ilang kaisipan ng mga tao ay para lamang maligtas at para sa kanilang kaligtasan ang maligtas ay okay na. Pero hindi nila alam ang napakadakilang biyaya na inilaan ng Panginoon sa bawat sumasampalataya. Ang hindi nila alam ang napakadakilang kayamanan. Anong sabi rito ng Book of Peter? Sa Peter chapter 1. Sa chapter 1 ng Book of Peter, verse 4, o verse 3, sabi diyan sa verse 3, purihin nawang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo. Ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. And next verse, pinakita niya, pinanganak tayo pinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at upang para magtamo sa isang version to obtain o para magtamo sa isang manang hindi nasisira. Amen. At walang dungis, hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Amen. Merong bagay na nakalaan sa iyo, hindi lamang kaligtasan. Ang kaligtasan na ipinangako ng Panginoon, ito ay pintuan lamang. Yung ating kapanganakan sa Espiritu o yung kapanganakan na pinakita ng ating Panginoon, ito ay ang pagpasok lamang sa kaharian ng Diyos. At ang pagpasok mo sa kaharian ng Diyos ito ay magiging daan upang matamasa mo ang manang di nasisira, walang kapintasan, walang dungis, undefiled. Ito'y hindi kumukupas, ibig sabihin, hindi nagbabago, hindi nagde-devaluate ang kanyang presyo. Hindi nawawala. Kumbaga pa, ngayon kapag bumalik ka ng sasakyan, bukas, kapag kinuha mo yan sa kasa, pag ibinenta mo yan, di mo na ibibenta as much na price na kinuha mo sa kanya. So yan ay categorize na as second hand at bagsak na ang presyo niyan. Pero ang mana ng Panginoon na nilaan sa atin, ito'y hindi kumukupas. Ito'y hindi nagdi-devaluate. Ito ay nananatili ang kanyang presyo
ang kanyang kahalagahan, ang kanyang kalawalatian. Praise God. Na mga kapatid, alam nyo ba, sa bagay na ito, ay pinapakita sa bawat isa sa atin. Alam nyo na ang ating, ang kapanganakan at ang pagpasok natin sa karya ng Diyos, at ang kapanganakan ito ay walang anumang kabayaran na hiningi sa atin. Ito ay libre na ibinigay, pero lagi kong sinasabi, ang ating kaligtasan ay libre, pero hindi ito cheap. Ang ating kaligtasan ay libre, pero hindi ito mura. Ang ating kaligtasan ay libre dahilan may nagbayad nito. Yun yung buong katotohanan. So minsan po kapag libre, hindi tayo nagbibigay ng matamang pansin sa isang bagay. Pero pag naintindihan natin ang value ng isang bagay na iyong nakuha, sabihin mo, hindi pala basta-basta itong na aking nakuha. Dahilan ito ay mahal na halaga. Ang iyong kaligtasan, ang aking kaligtasan, ang kapatawaran ng kasalanan bago mo yan natanggap, merong nagbayad ng malaking halaga. Ito'y buhay at dugo ng ating Panginoong Hesus. At di lamang yan, kundi ang kanyang buhay ay kanyang iningatan mula nang siya'y isilang hanggang sa siya'y lumaki, hanggang sa siya'y naging pumasok sa ministeryo, ay iningatan niya ang kanyang sarili. At sabi natin, Panginoon, sa John chapter 17, I sanctified myself. Para alang-alang sa kanila ay binanal ko ang aking sarili upang sila rin naman ay maging mga banal. So, praise God. Ang ating kapatawaran, ang ating kasalanan, ang sinabi nito, hinugasan tayo. May naghugas sa atin at tayo ay pinabanal. Para tayo, dahilan ng tayo pinabanal ay upang ilaan sa atin, upang tayo ay magtamo ng mana na inihanda ng ating Panginoon. Gusto ko munang tingnan natin. Meron akong slides na inihanda at para sa ilang maintindihan natin ang ilang kaisipan na gusto kong i-drive sa oras na ito. So doon sa slides number 2 ay pinapakita roon ang ibig sabihin ng air o yung tinatawag na tagapagmana. So, kung pwede natin i-display. So, habang ating inaantay, ay pinapakita rito yung bagay na ito na sabi niya, tayo ay binanal o tayo hinugasan, tayo'y kanyang pinabanal sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. Yung pangalan na ginamit sa atin sa bautismo ay sabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na dapat na gagamitin sa silong ng langit para sa ating kaligtasan, kundi sa pangalan ng ating Panginoon. Now dito sa next slide ay pinakita diyan yung meaning ng heir. As an heir o bilang tagapagmana ay ang ibig sabihin niyan is an heir is someone who is legally entitled to inherit the deceased assets when no will is present. So heir are typically children or other living relatives. So ibig sabihin, ang tagapagmana ay isang tao na may karapatan sa pamamagitan na may legal na karapatan upang tumanggap ng mana. See, as someone who is legally entitled to inherit. Yung salitang legally ay ayon sa batas. Di ba? Legally ayon sa batas. Someone who is legally entitled to inherit. So, yung isang na ayon sa batas na binigyan ng karapatan na tumanggap ng mana ng anumang
assets na ito. And sabi dito, ang heir ay usually ano nakalagay diyan? Children. Alam niyo ba kung bakit ang banal na kasulatan na sinabi ng 1 John chapter 3 verse 1, gaano kalaking pag-ibig ang inibig ng Diyos, ng Ama, inilagaan ng Ama sa atin upang tayo matawag na anak ng Diyos. At ang layunin niyan, kaya pala merong ikaw ay diniklara at ako'y diniklarang anak ng Diyos for the purpose of to become an heir. Upang ikaw ay maging heir, upang ikaw ay maging tagapagmana. Dahilan meron siyang mana na gustong ibigay sa iyo. Okay, say amen to that. Ulitin ko, meron siyang manang gustong ibigay sa bawat isa sa atin at ang kailangan niya ay tagapagmana. At paano niya may bibigay ang mana kung siya'y walang relasyon? Tingnan ninyo si Abraham, ang sigaw ni Abraham sa Panginoon, Panginoon, hanggang ngayon wala ka pang anak na binibigay sa akin. At ang kanyang, in his desperation, sabi niya, Panginoon, ang tagapagmana ko na lamang ay si Eliezer, na taga Damascus. Dahilan wala akong anak, yung isang naging tagapag-ingat ng aking kayamanan, sa kanya ko na lang ipamamana lahat. What a desperation sa isang tao na lahat ng kanyang pinaghirapan ay bibigay niya sa ibang tao, hindi sa kanyang anak. Do you get the point? Pero, ganoon ang kalungkutan ni Abraham, pero ang Diyos ay nagsabi sa kanya, hindi si Eliezer ang iyong tagapagmana. Merong lalabas sa iyong balakang at siyang magiging tagapagmana mo. So, meaning to say, mga kapatid, ang Diyos ay napakaraming mana na gustong ibigay sa atin. Napakaraming mana na gusto niyang ipagkaloob at ibigay sa atin, not just salvation. Hindi lamang kaligtasan. At ang napakarami siyang gustong ibigay, pero paano niya may bibigay? Ayan ang dahilan, siya ay gumawa ng paraan para ikaw at ako ay maging anak. Upang kapag ikaw ay anak na, ikaw ay pwede nang maging tagapagmana. So, yung sunod na slide, sabi roon, is the same meaning, the same para sa meaning. Yung second slide ay ang pinapakita roon, an heir is a person who is legally entitled to inherit property. Usually a close relative. So pinapakita yung laging naroon yung salitang legally entitled to inherit. Yun yung laging salita. Yung heir is a person who is legally entitled to inherit para tumanggap ng karapatang ito o ng manang ito. Yung sunod na slide ay pinakita roon paano tayo naging tagapagmana. How do we become an heir? So, pinakita riyan ang text na ginamit natin dito is John chapter 1 verse 12 na nagsasabi roon sa verse na yon, sabi ng verse 12, ngunit ang ilan man sa kanya ay nagsitanggap, ay sila'y binigyan sila ng karapatan na maging anak ng Diyos sa makatwid sa bawat isa na sumampalataya sa kanyang pangalan. So, ilan man ang tumanggap sa Panginoon. Sino tumanggap sa Panginoon dito? Ang mga tumanggap sa Panginoon ay binigyan ng karapatan. You are now legal heir. Ikaw ay legal dahilan ikaw ay anak. So, by receiving Christ, we receive the right to become children of God.
At ang Romans chapter 8 verse 16 to 17 ay pinakita roon na sa pamamagitan ang Espiritu Santo na ating tinanggap, yun ang patotoo. Yun ang naging dahilan para ikaw ay maging legal na tagapagmana. Maging legal na tagapagmana. The Holy Spirit Himself testifies with our spirit that we are what? Children of God. At ang sumunod na verse ng verse 17, kung anak, and if children, then heirs. If children, then heirs. Also, heirs of God and fellow heirs with Christ. So, ngayon, gusto kong maintindihan natin, mga kapatid, meron siyang mana na gustong ibigay sa atin. Ibigay sa iyo. Ang kapatawaran ay ito ay mga unang gawa ng Panginoon, mga pangunahing mana na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin. At ito ay para ano? Para tayo gawing anak ng Diyos para maging tagapagmana. So, yung sunod na slide ay pinapakita rito ay yung tinatawag na to inherit. So, ikaw ay naging heir or naging tagapagmana sa pamamagitan ng ano? Nang ikaw ay sumampalataya, nabautismuhan, sumampalataya kay Kristo, sumampalataya ka sa ginawa ng Panginoon na paraan ng kaligtasan, nang ikaw ay sumampalataya rito, ikaw ay naging tagapagmana dahilan ikaw ay naging anak ng Diyos. Pero yung tinatawag na to inherit ay iba sa ikaw ay pinanganak upang ikaw ay maging tagapagmana. Ang to inherit is, ang meaning dyan is the act of receiving the property. Ibig sabihin, ito yung panahon na ng pagkuha mo ng bagay na mana. So, yan ang sinasabi ko na iba yung pagpasok natin sa kaharian ng Diyos at iba yung ating pagtanggap. So, iba yung ikaw ay tagapagmana, pero yung pagiging to inherit ay ito yung panahon na iyong kukunin ang bagay na dapat ay para sa iyo. Now, nakita natin dito sa ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, kagaya na minansyon ko kanina, nang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, itong lahat ay pawang gawa ng Panginoon at pawang walang bayad. Is that right? Walang bayad, walang anumang bagay, hindi ka nakapasok, hindi ka naging anak ng Diyos dahilan mabait ka, hindi ka naging nakapasok sa kaharian ng Diyos dahilan meron siyang character o katangiang nakita sa iyo. Hindi yun ang pinag-usapan dito. Ikaw ay kanyang binili ng halaga, whatever, anuman ang iyong kalalagayan sa iyong buhay. But brothers and sisters, when it comes to yung tinatawag na pag-inherit, ay ibang bagay ang dapat nating makita sa bagay nito. So yung isa pang slide doon para tapusin natin ay pinapakita roon yung last slide ay pinapakita yung pagkakaiba ng heir at ng inherit. Ang heir ay pinapakita ito yung tao. But to inherit, it refers to the action or the asset received. Ibig sabihin, ito ay ang akto na ng pagkuha mo ng mana mo. So, nang ikaw ay ipanganak sa kaharian ng Diyos, hindi yan automatically na nasa iyo na lahat ng bagay. Merong
tinatawag na pag tingnan nyo sa isang, para bigyan natin ng linaw, sa aklat ng Galatians chapter 4. Sa Galatians chapter 4 ay pinakita ang pangusap ni Apostol Pablo. Ang sabi rito sa verse 1. Verse 1, sabi niya, ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Alam niyo ba ang kalalagayan ng isang tagapagmana? Ang kalalagayan ng tagapagmana ay Panginoon siya ng lahat. Diba? Kapag ang isang anak ng hari, ang batang prinsipeng ito, ang batang ito ay inaalagaan siya ng kanyang yaya. Inaalagaan siya, pero alam ng mga nag-aalaga na yung batang ito ay someday siya ang magmamay-ari at siya ang luluklok doon sa kaharian. Nakukuha niyo mga kapatid? Someday, ang kalalagayan ng batang ito na tagapagmana ay Panginoon siya ng lahat. Lamang ay hindi pa siya dumarating sa tamang panahon. Dahilan, ang pagtanggap ng mana ay may, kondisyon. Merong bagay na kinakailangan. Hindi pwedeng ibigay ang mana sa isang bata. You get my point? Ang isang bata, ito ay magiging katulad lamang na alibughang anak na sasayangin niya lamang yung pera ng kanyang ama. Nang ibinigay ang bahagi ng isang anak doon sa bunsong anak. Nang ibigay, siya'y umalis at anong kanyang ginawa? Nilustay ang kanyang pera ng kanyang ama sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Meaning to say, ang bata ay hindi pa dapat magmana. Ano ang mga bagay na ating tinatamasa ngayon? Well, ang mga bagay na ating tinatamasa, ang kapatawaran ng ating kasalanan, ang kagalingan ng ating karamdaman, itong lahat ay resulta ng pagbubuhos ng dugo ng Panginoon na siyang pangunahing bagay na ating dapat na matatanggap mula sa Panginoon. Ito yung mga pangunahing bagay. Yung magkaroon tayo ng supply ng ating pagkain araw-araw at tugunan ng ating mga pangangailangan at tayo ay guminhawa sa buhay. Hindi pa yan ang mana. Do you get my point? Hindi pa yan ang mana. Yan ay bahagi pa lamang dahilan ang anak ay karapat-dapat siyang tumanggap ng supply at supply mula sa kanyang ama. Dahilan yan ay normal, yan ay natural na bibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. At sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 6, sabi niya, sino sa inyo ang nag-uubos ng kanyang anxiety sa kanyang pag-iisip, ng kanyang kakanin, inumin, dadamitin? Sabi niya, ang lahat ng yan ay alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan nyo ang bagay na yan. At sabi ng ating Panginoon, ito ay kanyang ibibigay sa iyo. In fact, mga kapatid, bago nilalang ang unang lalaki at babae sa create ng Diyos, huling-huli siyang create. Inayos muna ang lugar na kanyang titirahan, diba? Yung pinaka-habitat niya, yung lugar, at nilalang muna yung mga hayop, pinatubo muna ang mga punong kahoy, at nang nakaayos ng lahat ng mga bagay, sabi ng Panginoon, sabi niya, siya'y nag-halt at sabi niya,
ating lalangin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangis. Dahil siya yung pinakapinali, sa Kanya inilaan ang lahat ng mga bagay na inilalang sa ibabaw ng sanlibutan. They were created for the purpose ng pagdating ng tao. At mga kapatid, ang mga bagay na ating tinatamasa, well, thank God for His supply. Thank God for the healing. Thank God for many things na mga at tayo'y gumiginahawa. Pero ang mga bagay na ating tinatamasa sa buhay na ito ay hindi pa yan ang pinakamana. Sabi ng Panginoon, idadagdag ko yan sa inyo. Bonus pa lang yan. Diba? Kapag take away lang yan, yan yung pinaka ano yan? Giveaway. Diba? Pag ikaw ay, so, mga previous nga, kumbaga pa sa ating panahon. So, ngunit, meron siyang bagay na inilaan sa bawat isa. So, dito sa puntong ito, makikita natin yung tinatawag na condition para sa pag-inherit upang ang ma-inherit ang makalangit na bagay ay dito ay may kondisyon. Mga kapatid, nang tayo ay patawarin, wala siyang hininging kondisyon sa atin. Wala siyang kondisyon na hiningi. Hindi niya sinabi, magpakabuti ka muna, magpakabait ka muna. Iwanan mo muna lahat ng bisyo mo. Pag malinis ka na, pag banal ka na, saka ka lumapit sa akin. No, mga kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, kahit gaano man lumapit ka sa akin, kahit gaano ka man kapula ang iyong kasalanan, kahit gaano man katingkad na mapula ang iyong kasalanan, lilinisin ko yan na kagaya ng niebe. Kagaya ng balahibo ng tupa, kagaya ng white na cotton, ay aking lilinisin sa iyo. Dahilan dito sa pagpasok sa ganitong bagay, there's no condition. But, when it comes to inheritance, to inherit the inheritance, there is a condition. There is a condition. At ano ang ang unang bagay na ating binibigyan ng pansin? Ano ang unang ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin? Balikan natin yung 1 Corinthians chapter 6, verse 11 kanina. Such were some of you, but you were washed. You were sanctified. This sanctification is preparation for you to become, to inherit. To inherit. To be sanctified. At dahilan ikaw ay nilinis, dapat ikaw ay magpanatili dito sa kalinisan na ito. Kailangan mong, ngunit ang biyayang ito ay hindi saganang ating sarili. American say amen to that. Ang pagpapabanal na ito ay gawa pa rin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At sabi rito, but you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus Christ. Now, tingnan natin mga kapatid, ang ilang mga pangungusap sa bagay nito. Gusto kong balikan puntahan natin ang ilang mga ilang mga talata. Sa aklat ng Acts chapter 20 verse 32. Acts chapter 20. Sa verse 22 or 32 rather. Ito ay nang si Apostol Pablo ay kanyang iiwanan na ang mga mananampalataya sa Efeso. At sinabi niya sa kanila na hindi niyo na makikita ang aking mukha at sila ay naghiwalay
inihatid ng mga kapatiran si Paul doon sa dalampasigan at sila'y lumuhod na nalangin, pero mayroong bilin si Apostol Pablo sa kanila. Sabi rito ng chapter 20 ng Book of Acts, sa verse 32. Ano sabi niya yan? Verse 32. Sa wikang Ingles, sabi dito, "And now I commend you to God." I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Sino-sino ito? Sino-sino sila na natatanggap ng inheritance kasama ng lahat ng mga pinapaging banal? I commend you to God. Sa wikang Tagalog, sabi niya, ipinagkakatiwala niya sila, ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo. Ang salita ng biyaya, sabi niya, pinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng biyaya na makakapagpatibay sa inyo, which is able to build you up, and to give you the inheritance among all those, sabi niya, sa kasamahan ng lahat ng mga pinapaging banal. So makikita natin yung pagpapabanal sa atin at yung pagpapabanal sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon na ating naranasan na tayo'y ginawang pinapaging banal, nilinis at walang kapintasan. At yung salitang sanctified na ating binigyan ng pansin, ang ibig sabihin, ikaw ay ano? Inihiwalay. You have been separated. You are set aside for service, and you are set aside to become an heir and to inherit. Isa pang pangusap na sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 26. Chapter 26, ito yung testimony ni Paul sa panahong ito sa harapan ni Haring Agripa. Sa verse 18, ito ay ang komisyon na ibinigay ng Panginoon kay Paul at ang kanyang bagay na maranasan. Sabi ng verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Maintindihan natin, mga kapatid, bakit yung tatlong account na ating binasa, Corinthians, Galatians, and Ephesians, iisang kanyang pinapakitang pattern doon. Ang gumagawa nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magmamara, sabi niya, huwag kayong padaya. Hindi sila magmamana dahilan ang layunin ito na ginawa ng Diyos ay sila ay pinapaging banal. Yung pagpapaging banal sa kanila ay para sila ihanda para sa mana na kanilang tatanggapin at tatamasahin. And you know, ang pagpapabanal na ito, pinabanal tayo at ang pagpapabanal ay magpapatuloy. Can you say amen to that? O, sabi nga kanina, pinabanal tayo at ang pagpapabanal ay magpapatuloy. At ang pagpapabanal na ito na magpapatuloy ay sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang espiritu na gumagawa sa atin.
Ang salita, anong sabi ng ating Panginoon sa John chapter 17, sanctify them through your truth. Your word is truth. We are sanctified and at ang process na ito will continue. Ang prosesong yan ay magpapatuloy. At ang pagpapatuloy ng prosesong yan ay hindi pa rin sa iyong sarili, kundi ito ay sa kanyang salita at sa kanyang spirito. Aakayin ka ng Espiritu ng Diyos, makakarinig ka ng mga salita ng Diyos at ang pangaral ng salita ng Diyos. Anong sabi ni David sa Psalms? Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. What will keep us sanctified is the Word. Kasi amen. What will keep us sanctified, what will keep us pure and clean is the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang siyang mag-iingat sa atin. So, gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag tayong maglingkod, mga kapatid, all by ourselves. Huwag tayong maglingkod sa ating sarili lamang paraan na ini-expect natin na tayo'y lumakas, na ini-expect natin na tayo'y maging lumakas na wala ang salita ng Diyos. That's impossible. Kung meron mga imposible, mga kapatid, ito'y imposible kapag ito ay ikaw lamang sa iyong sarili at wala ang salita ng Diyos at wala ang Espiritu ng Diyos. And we must understand, brothers and sisters, na sinabi ng Book of Hebrews, chapter 12, na pinakita ron. Sabi niya, sa verse 3, na ating itingin ang ating mga mata kay Jesus, na siyang nagpasimula at magtatapos ng ating pananampalataya. Kung siyang nagpasimula niyan, huwag mong tapusin, siya pa rin ang tatapos niyan. Masyado tayong minsang, kagaya nga natin narinig kanina, ang ilang mga bagay, bakit ang ilan ay hindi nakapasok doon sa lupain ng pangako. Ito'y dahilan sa sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Sa kanilang hindi pagtitiwala sa Diyos na nagpasimula, na naglabas sa kanila sa Egypt, na siyang magdadala din sa kanila sa Promised Land. Ang tiningnan nila ay ang mga bagay na nakikita nila sa labas. Nakikita nila paano natin magagapi ang kaaway. Paano natin mapabagsak ang matataas na muog. Paano natin mapapasok sila. It's impossible. But mga kapatid, sa ganitong bagay, ang ganitong pangungusap nila ay kawalan ng pananampalataya. And you know, ang kawalan ng pananampalataya ay isang napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. It's unbelief. Alam niyo ba, ang unbelief ay ibig sabihin, ginagawa mong, listen to this, saints, ang unbelief ay ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Is that right? You are making Him as a liar. Ang hindi pananampalataya, ang hindi pagsampalataya na kaya kang dali ng Diyos doon sa lupain ng pangako, it's unbelief. At ito ay ang unbelief will lead to rebellion. You know that? Yun ang nangyari sa bayan ng Israel. Why the people of Israel rebels against God? It is because of their unbelief. Dahilan sa hindi nila paniniwala na kaya silang dalhin ng Diyos doon sa lupain ng pangako. Ang sabi nila, nag-iiyakan sila buong magdamag, buong maghapon. Kawawa naman kami, kawawa ang aming mga anak, magiging huli sila, magiging pagkain sila ng mga higante. Sabi niya, maglagay na lamang tayo ng kapitan, bumalik na lamang tayo sa Egypt.
doon dinadala ang isang puso na nananatili sa kawalan ng pananampalataya. Ano ang dapat mong gawin para sa pag-angkin sa tinatawag na manang ito is to believe. Looking unto Jesus because He is the author and the perfecter, the finisher. Siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo ay tatapusin niya ito hanggang sa araw ng pagparito ng Panginoon. Praise God. Ginawa niya ito. Well, kung siya ay magpapasimula lamang at hindi niya tatapusin, ito'y kagaya ng sinabi ng Panginoon sa talinghaga, merong isang taong nagtayo ng muog at iniwanan niya. At ang pula nito ay yung sino yung gumawa nito. Amen. Mga kapatid, alam niyo ba na ang Panginoon ay nagpasimula ng gawa sa atin sa kanyang kaisipan, tapos ito. Sa kanyang kaisipan ay tapos ito. At ang kinakailangan ng bawat isa ay tumingin kay Jesus na siyang nagpasimula at tatapos ng ating pananampalataya. Siya ang lagi mong tingnan. Hindi ang iyong sarili, hindi ang iyong kakayanan, kalalagayan. Siya, amen, na magtatapos. At alam nyo, so nakita natin ang bahaging ito na sila na mag-inherit ay sila yung mga sanctified. Hindi maaaring magmana ang mga hindi sanctified. Yun ang pinakita, yun yung common denominator ng mga verses na ating binigyan ng pansin kanina. Yan ang dahilan, sabi ni Paul, bakit kayo nilinis? Bakit kayo hinugasan? Bakit kayo pinabanal? Bakit kayo pinatawad sa inyong mga kasalanan? At bakit ibinigay ang kanyang espiritu sa iyo? Para ikaw ay sanctified at magpatuloy sa ganitong bagay. Now, ng ating oras hindi magiging sapat, pero I prepare na ito'y tuloy natin mamayang hapon. Pero gusto kong tingnan ang bahaging ito sa ilang sandali. Ang chapter 12 ng Book of Hebrews ay pinakita, pagdating sa verse 4, ay sinabi niya, rito sa verse 4, hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. So dito pinapakita niya na sa buhay na ito, meron tayong pakikipagbaka rin na dapat nagawin. At ang pakikipagbakang ito ay para ating labanan ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ang siyang magdi-disqualify sa tao para hindi niya tanggapin ang mana. Malinaw ba, mga kapatid? Sin will disqualify a person para hindi siya magmana. Pero kung ang kanyang naintindihan ang bagay na ito, then praise God, ang kanyang pagtutuunan ng pansin ay ang napakalaking mana na inilaan ng Panginoon para sa kanya. So hindi pa natin tinitingnan kung ano yung klase ng manang ito. Pero puntahan natin. Pinakita rito ni Paul, sabi niya, hindi pa tayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo. Well, ang ating kalalagayan ngayon, brothers and sisters, ay hindi kagaya ng unang mga kapanahunan. Para ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, ay kinakailangan nilang ibuhos ang kanilang sariling dugo. Pero ngayon,
Alam ko wala pang nagbububo ng dugo para sa ating pananampalataya. Merong nagdurugo yung puso, pero hindi ka pa nagbubuhos ng iyong dugo. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga pag-uusig, minsan masakit sa damdamin, nagdurugo ang iyong puso. Pero hindi ka pa nagbubuhos ng dugo para sa iyong para sa pakikipaglaban sa kasalanan. And verse 5. Sabi ng verse 5. So medyo malakas ang ating ulan, pero let's give our attention. Sa verse 5 sabi rito, at inyong nilimot ang inaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Sino yung mga anak dito? Sabi niya, inyong nilimot ang iniaral na pakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. O, manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan o kanyang sinasaway. Yung salitang pinagwiwikaan. Sabi niya, so wag mong iwaling bahala. Ibig sabihin, wag mong i-despise, wag mong gawing parang, ano ba naman ito? Kundi, hindi mo dapat iwaling bahala. Ang bagay na yan ay mahalaga para sa iyo. Tama ba mga kapatid? Ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pagsaway sa iyo ay para sa iyong kapakinabangan. Huwag mong isabi niya rito, and you've forgotten the exhortation which he addresses to you as sons. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Kapag dinidisiplina ka ng Panginoon, huwag mong itong iwaling halaga. O ikaw ay magalit o mayamot. O ning manglupaypay man kapag ikaw ay kanyang sinasaway. Sapagkat, verse 6, sapagkat, pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang, iniibig. At hinahampas ang bawat tinatanggap na na anak. Bawat anak ay kanyang dinidisiplina. At bawat, sabi niya, kanyang minamahal ay kanyang pinaparusahan. Yan ay nasa Revelation chapter 3 verse 19, if I'm not mistaken. Sabi niya, as many as I love, I rebuke and chasten. Ilan man ang aking iniibig, sila ay aking sinasaway at pinarurusahan. Para upang sila'y magsikap at sila'y magsisi. Yung salitang pagsisisi ay pagbabalik dun sa dating kalalagayan as sanctified. You're turning your way back para sa tinatawag na pagiging banal. At sabi rito, so kung lahat ng kanyang kinikilala, to whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. Kung ikaw ay nakakaranas ng ganitong mga bagay, ibig sabihin, ikaw ay kanyang anak. Verse 7, sabi niya, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Well, siyempre pa mga kapatid, kapag ikaw ay sinasaway at kapag ikaw ay pinarurusahan, meron kang pagtitiis na maranasan. You will endure it. Sabi niya, at inaari kayo ng Diyos na na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Sinong anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Verse 8, datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak sa ligaw at kayo at hindi tunay
na anak. Dahilan mga kapatid, ang anak ay sila ang tagapagmana. Ang anak sa kanila ibibigay ang mana na inilaan ng Ama para sa kanila. So kung sila ay walang, sabi niya, but if you are without discipline, of which all have become partakers. Well, kung ayaw mo ng disiplina, yung iba ay nakakaranas ng disiplina, well, huwag kang magmalaki. Hindi ako pinapalo. Di mo dapat ipagmalaki yan. Dahilan kung ikaw ay tinatanggap ng Diyos na kanyang anak, kinakailangan kanyang ituwid. Kinakailangan kanyang dahilan. Gusto niyang anong sabi yan? Gayon din ang kalalagayan natin, ang ating mga ama sa laman ay dinidisiplina tayo. At ginagalang natin sila sa verse 9. At upang tayo nagpapasakop sa kanila, gaano pa tayo magpapasakop sa ating Ama sa Espiritu? Diba sabi rito, tayo nagkakaroon ng Ama na sa ating laman upang tayo parusahan at sila'y ginagalang natin. Hindi ba nga tayo pasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo'y mabubuhay? At sabi riyan, sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina, verse 10, tayo ay pinarusahan nilang ilang araw sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo mga kabahagi ng kanyang kabanalan. Bakit laging naroon yung salitang kabanalan? Dahilan, ito yung character na nais na makita ng Diyos. When it comes to the inheritance, dito kinakailangan ng character. Dito kinakailangan ang katangian. Pero ang katangian yan ay dinedevelop ng Diyos. Kanyang nire-refine sa pamamagitan ng apoy at ng ilang pang mga bagay. At sabi riyan, so upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Bakit merong tinatawag na mga virtues upang tanggapin natin ang mana? Sabi dito, all disciplines for the moment seems not to be joyful. Ang parusang ito, ang pagdidisiplina, hindi nakagagalak, kundi nagdadala ng kalungkutan at kalumbayan. Sabi niya, sa kanilang, ngunit siya'y, next verse 11. Lahat ng parusa ngayon ay tila man din hindi kaliligaya, kundi kalulungkot. That's natural. Gayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Next, pagdating sa verse 14, ang sabi ng verse 14 na ito, sabi niya, sundin ninyo ang kapayapaan at sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. So pinakita niya. At pagkatapos nito, so tandaan natin yung bahagi niya. Sundan ang kapayapaan sa lahat ng tao at ang pagpapakamanal sapagkat kung wala ito ay hindi makikita ang Panginoon. Verse 15. Tingnan natin ang verse 15. Na pakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos. Dito ang pangusap ni Paul ay sabi niya, see to it that no one comes short of the grace of God. Ang Diyos ay merong napakasaganang biyayang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Amin kayo sa amen. Napakasaganang biyaya.
Datapot ang biyayang yan ay dapat nating samantalihin or rather gamitin natin ng nararapat. Upang sino man, at wika rito, upang walang anumang kapaitan, walang ugat ng kapaitan, sabi niya, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. And next verse 16. Baka magkaroon ng sino mang mapakiapid o mapaglapastangan. Sabi niya, na hindi sila matulad kay Esau, that there be no immoral or godless person like Esau, who, what? Nagaya ni Esau na sa isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. You know, ginamit dito ni Apostol Pablo si Esau. Dahilan, ano si Esau? Si Esau ay tagapagmana. Si Esau, siya yung legally ay dapat para sa kanya ang blessing. Pero, alam niyo ba, ang ginawa ni Esau, kagaya ng ating napakinggan na, ang ginawa ni Esau ay kanyang ipinagpalit ang kanyang pagkapanganay sa isang pinggang pagkain. Anong kanyang ginawa? Para sa kanya ay hindi niya pinahalagahan ang tinatawag na birthright na ito. Kanyang sinabi, ano ang magagawa sa aking tulong ng birthright na yan kung ako naman ay mamamatay sa gutom? At sabi niya, bigay mo sa akin yung pagkain. Sabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin na ibinibenta mo sa akin ang iyong pagkapanganay. At siya'y sumumpa at ibinigay sa kanya, siya'y sumumpa, tinaas niya ang kanyang kamay, swear na binibigay niya ang kanyang pagkapanganay, then ibinigay sa kanyang pagkain. At siya'y kumain, at siya'y uminom, at umalis. Na iniisip niya na ganun pa rin, pero hindi niya alam ang kanyang ginawa ay kanyang dinispise o inaring walang kwenta ang kanyang birthright. Yun ang sabi ng Book of Genesis. Siya umalis and he despised his birthright. At alam niyo po, pagkatapos niyang i-despise ang kanyang birthright, ibinenta niya. Pagkatapos noon, alam niyo, pagdating ng 40 years old, nang si Esau ay 40 years old na, nagpasimula siyang nag-asawa ng mga Kanaanita, taga-Kanaan. Yung kanyang ginawang hakbang na pag-aasawa ay dinisqualify niya ang kanyang sarili para sa mana. Do you get the point? Yung mga bagay na hakbangin niya na para sa kanyang sariling kasiyahan ay nagdala sa kanya upang siya ay ma-disqualify para sa mana na dapat na kanyang tanggapin. Imagine, alam niyo ba na si Esau ay 40 years old and definitely, exactly, si Jacob is 40 years old din. So nang sila ay 40 years old, si Esau ay nag-asawa ng taga-Kanaan. So ibig sabihin, kanyang dinisqualify na ang kanyang sarili sa blessing. Dahilan, ang blessing ng Panginoon, ang mana na dapat ay maibigay sa kanya, siya ang magpapatuloy nung lineage na magdadala upang ito ay humantong hanggang sa ating Panginoon. Pero, kanyang ginawa, ang nag-asawa siya ng ibang lahi doon sa lugar ng Kanaan. And you know, nang siya'y nag-asawa, 40 years old, alam niyo ba na 30 years more ang lumipas bago si
Jacob or si Isaac ay nagsabi kay Esau na ibibigay niya na ang blessing. Tandaan ninyo, it's 37 more years. Parang baliwala yung kanyang ginawa. Binenta niya yung pagkapanganay niya. Nag-asawa siya ng hindi nila kamag-anak. At pagkatapos noon, after 37 years, si Esau at the time ay nasa 77 years old na ng panahong yun. Yun ang panahon na sinabi ni Isaac kay Esau, anak, ipagluto mo ako ng masarap na pagkain na paborito ko. Manghuli ka. At that time, si Isaac ay malabo na ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, matanda na siya. Dahilan si Esau noon at si Jacob is 77 years old na. Kung titingnan natin yung kanilang kalalagayan. So, at ang nangyari, kung ipa-fast forward natin, ibig sabihin, narinig ni Rebecca at sila ang naghanda ng pagkain. Inihanda ni Rebecca ang lahat ng kinakailangan niya. Si Jacob ang pumunta kay Isaac at nakuha niya ang blessing. At ano sabi rito? Sumunod na pangusap. Verse 16, and there be no immoral or godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. For you know that even afterwards, when he desired to inherit the blessing, he was rejected, for he found no place for repentance, though he sought for it with tears. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataong pagsisisi sa kanyang ama, bagamat pinagsikapan niyang mapilit na lumuluha. Ang malungkot na bagay dito sa buhay ni Esau ay dahilan siya ay heir. Siya ay tagapagmana. Pero dumating ang panahon, siya ay naging rejected. Dahilan hindi niya iningatan yung kanyang sarili. Yung kanyang pamumuhay. Hindi katulad ng ginawa ni Jacob, paano siya nagpahalaga sa birthright. Ngayon, sa uling maaraw nito mga kapatid, dapat nating pahalagahan ang birthright na ibinigay sa atin. Ang pananampalataya na ibinigay sa atin. Dahilan ang bagay na yan, ang katubusan na ginawa ng Panginoon ay para ito upang ikaw ay magtamasa ng higit pang mga bagay na biyaya na inilaan ng Panginoon sa huling mga araw nito. At yan ang dahilan kung bakit pagdating sa tinatawag na mana ay merong kondisyon na inilagay ang Panginoon. At ito yung tinatawag na being sanctified. Ang pananatili na ginawa ng Panginoon at pinakita ko na kung sa papanong paraan ng pananatili sa ganitong bagay. And that's the reason binigay niya ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa. At ang bili ni Apostol Pablo, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption. Until the day na meron tayong tatamasahin sapagkat ikaw ay inihahanda ng Panginoon para sa isang dakilang mana na ibibigay sa atin. Dahilan ang tagapagmana hanggang siya'y bata pa, siya ay iniingatan
ng kanyang ng governor. Sabi rito, siya ay binibigay sa guardian. Sa verse 2, pinakita noon is under guardians. Sa ilalim ng pag-iingat, guardians and managers until the day set by the Father. Kaya sa huling maaraw nito, huwag nating ibaliwala ang Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon. That the Holy Spirit ang siyang nag-guide sa atin, ang siyang naghahanda sa atin upang tayo ay magtamasa ng manang yan na inilaan ng Panginoon sa huling mga araw nito sa bawat anak ng Diyos. Grieve not the Holy Spirit of God. Ito yung payo ni Apostol Pablo na sabi niya, panatilihin natin ang ating pakikisama sa Espiritu ng Diyos. Huwag natin siyang pigatiin. Gawin natin kung ano ang kanyang mga pag-akay at paggiya sa atin. Kung ano yung mga bagay na nagdadala sa kapigatian sa Kanya ay ating iwaksi ang lahat ng mga bagay na ito. Upang ang Espiritu ng Diyos ay manatili sa Kanyang paggawa, pagpapahayag, pangungusap, pag-akay, pagdadala sa atin dahilan siya ang ating giya para dalhin tayo doon sa pinakamana ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa huling maaraw nito, ang payong yan ni Apostol Pablo ay bagay na napakahalaga na ating pakaingatan. Ang sinabi ni Paul, ulitin ko lamang ang verse na yan sa chapter 4, verse 30. Sabi niya, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed. Yung selyong yan na inilagay sa iyo hanggang sa araw ng katubusan. Dahil ang pinakita rito sa Ephesians chapter 1 verse 13, in Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance. So yung tatak na yan, ang siyang pinaka-paunang bayad na tiyak na ikaw ay tagapagmana. Alam mo ba yan? Na tiyak na ang Espiritong nasa iyo ay siyang katunayan na meron siyang ibibigay na mana sa iyo. Yung pledge na ito ay parang tanda na ibibigay sa iyo ang napakadakila pang manang naghahantay para sa bawat isa. The Holy Spirit that you have is the very pledge or token that you are an heir and you will inherit this inheritance. So, wag mong ibaliwala kung meron man tayong dapat pahalagahan sa uling maaraw nito, ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay na siyang gumigiya sa atin. Tayo tumayo sa oras na ito. We don't have enough time. Pero, tutuloy natin ang kaisipang ito mamaya. Kung bakit napakahalaga ng ganitong bagay. Dahil siya ang magdadala sa atin. Siyang umaakay sa atin hanggang sa dulo ng mana na nais ng Panginoon ay bigay sa bawat isa. Di pa man tayo nakakarating doon sa ano yung mga manang ito? Ano yung mga bagay na ito? Na ito ay pwede nating maranasan sa kasalukuyan at sa hinaharap. Ang mga bagay na yan ay nilaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin ng mga anak ng Diyos
Kaya't ating pahalagahan ang kanyang paggawa. Awitin natin ang isang awit. Yung isang awit na nagsabing, "O Lord, my God, won't you look into my open heart?" Awitin natin ang awit na ito at ay dilog sa prayer. Amen. Ating iko ating maulo sa oras na ito. Naniniwala ako, mga kapatid, na ang pag-ibig natin sa ating Panginoon, kaya natin siya iniibig, hindi lamang dahilan sa mga bagay na meron siya. Hindi lamang dahilan sa mga bagay na kanyang binibigay sa atin. At di lamang din sa mga bagay na kanyang inilaan para sa atin. Dahilan ito ang accusation ni Satanas laban kay Job. Kaya kanya pinaglilingkuran kasi pinagpapala mo siya. Ang di niya alam ay ganyan na lamang ang pagkatakot ni Job sa Panginoon. At gayon din naman ang bawat isa sa atin. Alam ko ang ating pag-ibig sa Diyos ay hindi dahilan sa mga biyaya, pagpapala, kundi ang sinabi ng Banal na Kasulatan, ito ay isang hiwaga nang siya'y ng ating madama ang kanyang pag-ibig, tayo rin ay umibig sa kanya. Na bagamat hindi natin siya nakikita, siya ating iniibig. Na bagamat hindi natin siya nakikita, tayo'y sumampalataya sa kanya at meron tayong kagalakan. Pinakita ni Abraham na ang kanyang pagmamahal ay hindi dahilan sa blessing na ibinigay ng Panginoon. Pinakita niya na handa niyang ibigay at ialay ang hinihingi ng Panginoon. Ibigay si Isaac sa matagal na panahon na kanyang inihintay upang ipakilala niya na siya'y nagmamahal sa Diyos at hindi sa blessing. Sa huling araw nito, ang ating pinakamamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Siya ang ating iniibig. Ang mga bagay na ating tatanggapin, ito ay karagdagan na lamang. Pero ating nilalaan ang ating sarili para sa Panginoon dahil ayaw natin siyang mabigati. Ayaw natin siyang malumbay. Ayaw natin siya na malungkot at mag-grieve ang kanyang espiritu. At yan ang dahilan kung may mga bagay na kinakailangan nating iwasan, iwaksi, iwanan, itigil, ay ating ginagawa alang-alang sa Panginoon upang siya hindi malumbay sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin sa oras na ito. Amang Diyos, sa tanghaling ito, Panginoon, sa aming pagdulog at paglapit sa iyo, naniniwala kami na napakaraming bagay na iyong nilaan para sa iyong mga anak. Dakilang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng pakinig, hindi pumasok sa puso ng sino man ang mga bagay na iyong inihanda para sa iyong mga anak. Ngunit Lord God, hallelujah, ang labis naming pinakamamahal at iniibig, Lord, ay walang iba kundi ikaw mismo, Panginoon. It's not the things that we can receive from you. Hindi ang mga bagay na pwede namin matanggap mula sa iyo, kundi ikaw mismo, Panginoon, ang aming iniibig sa uling araw nito. O Lord, aanin namin ang mga bagay sa mundong ito kung ikaw ay wala sa amin. Aanin namin ang mga kaloob na natanggap ng ilang mga tao na sinabi nila, nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan, nanghula kami sa iyong pangalan. But at the end of the day, yung sasabihin sa kanila, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Lord God, ang labis naming pinakaiibig, hindi ang kaloob na galing sa iyo. Hindi ang anumang bagay na magagaling sa iyo, kundi ikaw mismo, Panginoon. Dahilan ikaw ang unang umibig sa amin. At ang pag-ibig na yan ang siyang nag-produce
ng ganitong klaseng pag-ibig at pagmamahal, Panginoon. At nagawa naming sa pamamagitan ng iyong biyaya na pinapasagana mo sa buhay ng iyong mga anak, Lord God, hallelujah, ay handang tanggihan ang mga bagay sa buhay na ito, Panginoon, upang ikaw ay mabigyan lamang ng kaluguran, hallelujah, kaluwalhatian at kapurihan. Panginoon, hallelujah, salamat Lord sa iyong paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa kabanalan at pagpapabanal na yung ginawa sa amin. At dahilan, nais mong ibigay sa amin ang napakadakilang mga bagay pa. At Lord God, hallelujah, nais rin naman namin ihanda ang aming mga sarili para sa dakilang biyayang yan, para sa mga pagpapalang makalangit na yan, na yung sinabi, Panginoon, na iyo kaming pinaglaanan ng pagpapalang makalangit kay Kristo Jesus. Hallelujah, sa mga makalangit na tako. Panginoon Diyos, nais naming, hallelujah, ihanda ang aming mga buhay, Panginoon. Ihanda mo, Lord God, ang bawat isa na yung mga anak, lalaki at babae, mga kabataan at mga may kulang, Panginoon, mga ama at ina, O Lord God, ay ihanda mo ang bawat isa sa amin para sa isang dakilang mana na iyong inilaan sa iyong mga anak, O Diyos. Purihin ka sa tanghalang ito, Panginoon. At Lord God, patuloy mong pagpalain ang mga salitang ito sa puso ng bawat isa na yung mga anak, Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat kami ang iyong pinaglaanan ng iyong mga dakilang biyaya. Kami ang iyong pinaglaanan, Panginoon, na napakaraming mga bagay. At narito ang iyong mga anak, O Lord God, hallelujah, ihanda mo ang bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa oras ito as we pray and we ask, Lord God, ang lahat ng mga bagay sa pangalan ng aming manunubos, ang aming Panginoon, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Palapakan natin Panginoon sa oras ito. So we say, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Salamat sa Kanya at sa oras na ito habang ating inaawit muli ang awit na yan.